Kapag sinabing last frontier ng Pilipinas, that's no other than the islands of Palawan, na kung saan matatagpuan ang marami sa mga nagagandang beach destination sa bansa. Ilan sa mga lugar na aking napuntahan ay ang mga isla ng Coron. Memorable sa akin ang Coron dahil ito ang unang lugar na aking napuntahan sa Palawan. Hindi may kakilala na talagang nakakabighani ang ganda ng mga islands and beach destinations dito. Ilang beses ko na rin binalikan ang El Nido at hindi lang mga rock formations ang nakakamangha dito. Isa sa mga paborito kong puntahan ay ang mga lagoon at activities na pwedeng gawin dito. At syempre, ang isa sa mga paborito kong lugar sa Pilipinas, Balabac, Palawan. Ito na nga raw ang last of the last frontier ng Pilipinas. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses ko na itong binalikan. Hindi nakakasawa ang ganda. Nakakaadik balikan ng mga isla. Dito mo rin kasi matatagpuan yung katahimikan at simpleng bakasyon na iyong inaasam. But this time, may bago tayong tutuklasin. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang isa sa mga destination dito na sikat sa buong mundo. Hindi lang mga kilalang lugar ang ating pupuntahan, pati na rin ang mga kakaiba at bago masusubukan. Dito lang yan sa Gateway to Palawan, ang syudad ng Puerto Princesa. Ang Palawan ang pinakamalaking probinsya sa bansa in terms of land area. Maraming parangal at pagkilala na rin ang nakuha ng probinsya. Ngayong taon, hinirang ng Travel and Leisure for 2025 bilang Asia's Best Island. Pagkilala naman bilang #1 Best Island to Visit in the World ng US News and World Report at marami pang iba. At alam niyo ba na ang kilalang underground river ng Puerto Princesa City ay hindi lang UNESCO World Heritage Site, kabilang rin ang lugar sa 7 Wonders of Nature in the World na ngayon ay ating bibisitahin. Mula Puerto Princesa City, higit kumulang 2 oras ang biyahe patungong Sabang Port, ang jump-off point patungong underground river. Pro tip, kailangan ng visitor's entry permit bago ka makapasok. Kaya naman siguraduhin magpabook online or through a tour agency dahil limitado lang ito sa 900 bisita kada araw. Pagdating sa Sabang, sasakay naman na bangka papunta mismo sa cave entrance. Habang nasa biyahe, mapapansin mo na agad ang ganda ng paligid. Limestone cliff, lush rainforest at pagdating dito, maraming unggoy ang sasalubong sa'yo. Pong 7 Wonders of Nature, yun po yung mga kagilagilalas na tanawin na created naturally. While yung 7 Wonders of the World naman, yun po yung kinreate na ng human. May touch ng human. May touch It's ng either human. nature or human. Yung 7 Wonders of Nature, it still include the Puerto Princesa Underground River. And we are proud na nung nagkaroon po ng election, we were chosen as #1. Wow. Among other 7 Wonders of Nature, such as Halong Bay of Vietnam, yung Komodo Island sa Indonesia, Jeju Island of South Korea, Table Mountain from South Africa, the Iguazu Falls between Argentina and Brazil, and of course, the last but not the least, the Amazon River of Brazil. Wow. So mas nag-top 1 pa tayo sa Amazon? Yes, we are. Wow. And ang basis po nun ay yung choices or pagbo-vote po nung mga nakapasyal na dito or yung iba pong nakakaalam about underground river. Ang Puerto Princesa Underground River ay may habang 8.2 kilometers, pero higit 4 na kilometro lamang ang pwedeng puntahan ng turista. Pagpasok mo sa kuweba, mapapansin mo na agad ang kakaibang ambience dito. Madilim, malamig, at may natural na echo. Kada turista, may binibigay silang audio guide para mas maintindihan mo ang kasaysayan ng lugar habang tahimik na dumadaan sa ilog. Makikita mo ang mga rock formations na parang kabute, prutas, simbahan at minsan parang mga religious figures. Alam nyo rin ba na merong malaking chamber sa loob nito na tinatawag nilang Italian's Chamber? Ito ay higit kumulang 120 meters ang lapad at 60 meters naman ang taas. Parang isang natural na katedral sa loob ng kuweba. At ito pa, noong 2010, nadiskubre ng mga speleologists na meron pang second level sa cave system. May mga mini waterfalls at mas maliliit na lagusan sa itaas. At sa labas naman ng kuweba, matatagpuan ang mga Philippine long-tailed macaque o unggoy. Pero ingat tala sa mga ito dahil kahit sanay sa mga tao, minsan sila ay may pagka-agresibo. May mga pagkakataon na ang ating underground river ay sinasara po namin ng mga ilang araw. July 1, 2, and 3. Ito po ay taon-taon namin ginagawa para ma-preserve ang natural na status po ng underground river kung saan wala pong tao, walang ingay,
walang gulo, as in natural na status lang po nila tulad nung mga unang panahon. Sa inyong pagbisita sa Puerto Princesa Underground River, isa sa mga pinagbabawal po yung pagkakalat ng basura. So doon pa lang po sa wharf, bago makarating dito sa underground, ay may mga advice na po na huwag magdala ng mga plastics at mga pagkain para maiwasan po na makaiwan po ng mga kalat. Especially, may mga hindi inaasahang pangyari na yung mga unggoy, mga monkey namin ay nangunguha ng mga kagamitan po ng mga guests. Kaya mag-ingat din po kayo sa mga unggoy niyan dahil meron silang hindi magandang ginagawa para sa atin, pero sa kanila, kailangan nila ito to survive. Sa ngayon po, mayroon kaming city ordinance na nagsasabi po na huwag po maingay o limitahan po ang ingay sa loob para hindi tuluyang ma-disturb ang mga paniki. Dati ang tour sa loob ay manual naming in-explain o sinasabi. Sa ngayon po, medyo naging advanced na, naging high-tech. Gumagamit po kami ng audio device na kinakabit po sa bawat papasok na mga bisita. Mayroon earphone at yun po ay may iba't ibang lingwahe. 11 languages po ang gamit para sa mga turistang dayuhan. Kung hanap nyo ay something unique, aesthetic at Instagrammable, the Dome Hotel is worth checking out. Look at this place, some kind of glamping paradise. Unique at isa sa mga bago matutuluyan dito sa Palawan. Ang concept nila ay dome-style villas. Perfect if you're looking for something different from the usual hotel or beach resort. Hi, and welcome to the Dome Hotels and Resorts, Puerto Princesa City. This is actually a second of our resort chain. Our first one is in Cailabde Bay Resort and Marina in Ternate, Cavite. Puerto Princesa is our second out of 5. So the third one is in El Nido and it's ongoing. And the fourth one is going to be in Boracay and the fifth in Coron, wherein you can stay in our native style dome villas inspired by the Bahay Kubo of the Philippines and at the same time enjoy the luxurious comforts that it brings inside. Most of our properties are beachfront properties because we wanted to showcase the islands in the Philippines. Andito na tayo ngayon sa The Dome Hotel, Puerto Princesa. And to give you guys an idea, it's 5 to 10 minutes away lang from the city. At ngayon, puntahan naman natin yung aming kwarto dito sa The Dome Hotel. Tara! So dito, meron daw silang 10 dome. And each dome can accommodate up to 4 packs. And meron silang mga packages na good for 2, meron good for 4, nakasama yung breakfast. And ito naman yung loob ng kwarto. Tara! So dito sa loob ng kwarto nila, meron 2 beds na of course good for 4. At dito naman sa likod, yung kanilang bathroom. And actually, sa labas mukha siyang maliit tingnan, pero pag sa loob, sobrang spacious niya. At sa labas naman, meron din silang infinity pool and beachfront area. May resto and bar din sila na tinatawag naman na Regatta Cafe. Great for chilling and sunset drinks. In all fairness, maraming choices ang food at must try dahil talagang masasarap ang mga pagkain nila dito. From above, ang ganda rin tingnan. Simple, elegante at napapalibutan pa ng palm trees. Ang chill lang vibe dito, promise. Located lang to sa Hartman Beach, around 10 to 15 minutes away lang from the airport. So malapit pa rin sa city, but still feels private and peaceful. Kung gusto nyo magpahinga after ng tour sa Underground River or sa city tour, the Dome Hotel is such a good place to reset. Para naman sa isa pang relaxing experience, pwede nyo rin bisitahin ang Iwaig Firefly Watching at ma-enjoy ang kanilang buffet-style dinner. Welcome to Iwaig Eco Park, kung saan po namamahay ang napakaraming fireflies or alitap-tap dito po sa Puerto Princesa at sa buong region. Kung saan po makikita nyo po ang mga thousands of fireflies gabi-gabi. So pwede po silang mag-book sa amin directly. Pwede po silang mag-book ng may kasama na pong dinner or pwedeng firefly watching lang o pwedeng dinner lang o gusto nyo tumambay lang, makinig ng banda, uminom, kumain. So welcome po ang lahat. Ang Puerto Princesa City ay hindi lang dapat dinadaanan, dapat pinupuntahan din. Tulad na lamang ng Underground River na hindi lang basta tourist destination. Isa itong living testament ng natural beauty at environmental conservation. Isang magandang halimbawa ng destinasyong pinapahalagahan para mapreserba upang marami pa ang makakita. Kaya naman kung pupunta kayo ng Palawan, make sure na isama ito sa inyong listahan. This is one, and that's a story.